Anyways, ganap nga, ay maaga ko nga ginising tong si fiancé, Bebo, dahil pinapatapon ko nga sa kanya yung basura namin dito sa apartment. Ang hirap kapag ka nag-winter. Diyos ko, magtatapon ka lang ng basura, naka-coat ka po, naksyuta. Hindi kagaya sa Pilipinas, kahit naka-boxer ka lang, abay pwede kang bumili ng taho. Kaya naman wala na siyang no choice. Nag-coat na nga siya, papunta nga dito sa basurahan. Araw lang kasi yung pick up ng mga basura dito, kaya may araw lang din yung pagtatapon. O plakado, magtatapon ka lang ng basura, nakapang-opa ka pa, naksyuta. Pagkabalik niya nga dito sa apartment namin, ay naabutan naman niya ako nag-aayos nitong mga gamit namin dahil kami nga ay magbabiyahe papunta naman ng Nagoya. Imimit kasi kami ng mga kaibigan namin sa Nagoya at may idea na ba kayo kung sino yung mga yun? Pero anyway, nung makarating nga kami dito sa pinaka-eki, ay bumili na agad kami ng ticket para hindi nga kami hapunin o gabihin sa tren. Medyo mapapalayo kasi kami at aabutin rin siguro ng mga 4 hours yung biyahe namin bago nga kami makarating ng Nagoya. Naman nung makarating kami dito sa may Ikebukuro, ay hinanap na agad namin kung saan nga kami pwedeng makabili ng ticket, pasakay naman ng Shinkansen. Sobrang excited nga rin ni Bebo ngayong araw dahil first time lang din niya masusubukan na makasakay nga dito. Hindi ko nga masyadong maintindihan kung paano nga kami bibili ng ticket, kaya naman nanghingi na nga kami ng tulong sa mga staff nga dito sa JR Lines. Tinala, nagkaintindihan kami, kaya naman naituro niya sa amin kung paano kami makakabili. At nung nakabili na nga kami ng ticket, ay pumasok na nga kami, papunta nga sa Shinkansen. Ginawa nga namin, ay sinundan lang namin yung mga sign na mababasa namin sa taas para makarating nga kami sa station namin. Agad din naman namin nakita kung saang eki nga kami sasakay. At after naman noon, hinanap na nga namin yung gate namin para makasakay na nga kami dito sa loob. Pero dahil mahaba-haba nga yung magiging biyahe namin from Tokyo going to Nagoya, ay inutusan ko muna si Bebo na magpunta sa kombini para makabili nga ng mga pagkain namin. Ika nga nila dito, Hisashiburi daw, dahil napakatagal na nga nung panahon nung huling sumakay ako ng bullet train o ng Shinkansen. Ay grabe, yung interior nga nito Shinkansen nila dito ay napakaganda at tila nasa loob ka rin ng eroplano. Sabi nga sa akin ni Bebo, meron daw siyang napanood na kapag nandito ka nga daw sa loob ng Shinkansen, eh hindi daw magagalaw o matatapon yung mga iniinom mo. At in fairness, napakahusay dahil kahit gaano nga kabilis yung takbo namin, legit walang kaalog-alog. Ba't napakabilis? Nung atso kami mo Manila, may nga pulpok na kami buntok. Naksyota. Mga time nga na to, hindi na nagsasalita si Bebo dahil sobrang excited na niyang makita yung matagal na niyang hindi nakikitang kapatid. Di na nga rin kami nakatulog dahil sobrang bilis nga lang ng naging biyahe namin. Len yun naman, babarurot yung ngalti. Finally, after nga ng 3 oras, ay nakarating na nga kami dito sa Nagoya at agad nga namin hinanap yung kapatid ni Bebo. Sobrang na-touch nga ako dahil hindi pa nga kami nakakalabas ng station, eh inabangan na nga siya ng kapatid niya. Alam niyo ba guys, na 9 years lang naman silang hindi nagkita, kaya ganyan sila kasabik sa isa't isa. Actually, ito rin yung first time na na-meet ko nga itong kapatid ni Bebo. Actually, residence na rin pala yung kapatid ni Bebo dito at meron na nga rin pala siyang kinakasama, itong si Ate May. Sabi, napakabait nga nila, sinundo na nila kami sa Eki, nagbigay pa sila ng presento sa amin ni Bebo. Kasi hindi lang yun, hinatid na nga nila kami dito sa hotel na pag-i-stayan namin dito sa Nagoya. At after noon ay sinamahan nga ako ni Ate May dahil magaling nga siya mag-Nihongo. 14 years na rin kasi siyang nag-i-stay dito at talaga naman masasabi ko na kahit ano nga sabihin itong Japanese sa harapan ko ay naiintindihan niya. Kaya naman napabilis lang yung pag-check-in namin ni Bebo at iniwan na nga muna namin sila sa baba. Hanap na nga namin yung hotel namin ni Bebo at 2 gabi nga pala kami mag-i-stay dito. Hindi ko na nga kayo i-room tour dahil nagmamadali kami at hinihintay na nga kami ng kapatid ni Bebo sa baba. Pagbaba nga namin ay nakita na nga agad namin sila at sabi ko nga sa kanila maghanap muna kami ng makakainan. Siyempre, alam niyo na kung saan ko sila dadalhin. Nagpahanap nga ako sa kanila ng pinakamalapit na yakinikuan. Sabi nga, hindi namin na-expect yung lamig dito sa Nagoya dahil sa Tokyo ay medyo mainit na. Napalayo na nga kami ng sobra dahil puno nga halos yung mga yakinikuan dito sa Nagoya. Buti na talaga ay nakapagpa-reserve pa nga to si Ate May kaya naman nakahanap kami ng pwede naming kainan. Grabe, hindi nga mawari yung kaligayahan ng 2 magkapatid kaya naman sinabi ko kay Ate May, sila na nga yung pagtabihin. Order na nga kami ng mga food namin, kahit medyo pricey nga, hindi na namin pinansin yun. Ang mahalaga ay makapag-usap-usap nga rin kami. Abay, mukhang hindi nga kami mabubusog sa pagkain dahil sa kwentuhan pa lang, busog na kami. Pero bago matapos ang video na to, ay lilinawin ko lang sa inyo na itong kasama namin na to ay hindi kapatid ni Bebo sa dugo, pero kapatid niya sa puso. Makasolid nga nila, ang tagal na nilang magkaibigan guys, pero hindi pa rin sila nagbabago. Siyempre, ano pa nga ba ang binulong ko sa kanila? Umuwi sila sa kasal namin, naksyuta ha? Bago niya i-skip tong video
video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito, itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong i-bet, tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito, kagaya lang din sa perya, pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game, kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!